ewan ko ha, baka naman ilusyonado lang ako, pero hindi naman ako nase-stress 'pag pinapakinggan ko yung mga DDS. 'Di ba? Yeah. In Eh, fact, ako I nga can din, Guy, disagree. may Oo. nagdi-direct message din sa'kin, may mga Mm. iba aawayin ako, kakausapin ko. And then Mm. minsan, some of those direct message na galit sa'kin, Mm. sinasagot ko, direct kinakausap ko. And then Mm. eventually, that conversation nag-e-evolve ng mas mahinahon, mas Mm. nagiging maayos. Kasi akala nila siguro hindi ako sasagot or baka may Mm. manager lang ako ng account ko sa Facebook kaya puwede nila akong mura-murahin. And then when Oo, they oo. realize na ako pala talaga yung kausap nila, biglang Oo. bumabalik yung kaluluwa. Ito nga 'no, for all. Ang nakaka-stress yung hindi mo gusto sinabi ni Prof. Shelo. Galit na galit ka, minumura mo na. Kung Mm. ano-ano na sinasabi, trine-threaten mo pa with harm, Yeah. 'di ba? Let me be clear that that is not psychologically healthy for anyone, least of all you, 'di ba? So how Mm. do we survive political crisis? Personal ano na naman 'to 'no, bilang psikolohista, kunwari kina-counseling kita, 'di ba? Give up mo na yung gano'ng klaseng sabi ko nga 'di ba, kung araw-araw ka nagmumura, give up mo 'yan kasi hindi 'yan magandang paraan na sinisira mo lang sarili mo, eh, hindi mo naman sinisira yung kabila, 'di ba? Hindi ka rin nakakatulong sa bayan kasi toxic na nga natin kahit na tayo mag-uusap. So both on a personal for you becoming a calmer and better person and for the nation, puwede ba 'pag hindi ka nag-a-agree, wag mong sabihing demonyo na kaagad yung tao, mumurahin mo na, te-threaten mo na with harm, 'di ba? Oh, ito din, Guy, may question nga, sabi niya, "Ma'am Guy, can you explain the mindset of those Filipinos who seems to be indifferent to the real situation of the Philippines and blindly loyal to the political figures they worship?" Aside from yung ibabayad sa Facebook. Oo. Well, sabi ko nga, iba-iba yung mindset, wag nating pagkamalan na yung mga Pinoy na nagsasabing, "I'm upset with the situation, but I would rather just focus on the family." No, ang advice ko dun sa nagtanong ng question at katulad sa kanya, don't make that a stressful thing for you. Kasi karapatan nila 'yan, hindi naman ibig sabihin na uninvolved sila, yung level lang nila of coping and involvement, iba. Pero morally, we're on the same page. We don't Mhm. like the corruption, 'di ba? Kasi mai-stress ka lang kung sa tingin mo mali yung ginawa ng mga tao. Napakadaming Pilipino na ganyan ang nagiging response, 'no? Ngayon yung mga, mahilig mag-fans club sa mali-maling politiko at tao, dalawang bagay 'yan, 'no? Tingin ko din dito ako papayag sa iyo, Prof. Shelo, na kailangan nating pag-isipan kung ano ang tama at maling pag-iidolo at ano yung tama at maling, politika, 'no? Kasi, puwede mong iidolo ang isang tao dahil magaling siyang kumanta, 'di ba? Pero entertainment 'yon. Pero kung Mm. namimili ka na ng leader ng bayan, 'di ba? Halimbawa, ikaw ay nag-i-interview ng, magha-hire ng magbabantay ng iyong tindahan, 'di ba? Hindi naman ang hinahanap mo ay kamukha siya ng idol mo. Mm. 'Di ba? So idol na idol kita pero kaya kamukha ng idol ko kaya puwede ka ng mag-ano sa tindahan, 'di ba? Siyempre ang hinahanap mo yung marunong magtinda, marunong makiusap, marunong mag-add and subtract ng pera, marunong magbigay ng sukli, marunong magpakita sa'yo yung ilang binenta, 'di ba? Mm. Actually may ginawa akong cartoon na ganyan, 'yan yung kwento. 'Pag nagha-hire ka ng Oo. bantay sa tindahan mo, dapat nga Oo. exactly what you're saying, ang pangalan nung bantay sa tindahan si Petra. Do you remember that? Ano nga yung people empowerment through transparency and accountability. Yun yung ibig sabihin ng Petra, pero cartoon kwento siya na ginawa ko for Social Watch. Naku, baka naman pinapanood kita napasok sa isip ko yun, hindi ko naalala galing sa'yo yun. Kasi Anyway, go para ahead. i-ano yun, ikwento nga na
yung ano ba yung kwalifikasyon na hinahanap natin dapat sa depende doon sa posisyon na tinitingnan natin. Kasi nga kung kuha tayo ng tagabantay, kukuha ka ba ng magnanakaw na magbabantay sa tindahan mo just And because remember, idol mo siya? tapusin mo na, Sir Chel, o ako na magtatapos. Ikaw na Remember, magkwento, being a leader tapusin. is the same as choosing a sari-sari store bantay, di ba? May Yes. qualification siya, alamin natin kung anong trabaho, alamin natin kung anong kailangan. Hindi ka na mimili ng idolo. Okay, so ang advice, the mindset I think, which I will also advise people who are like that is, linawin sa sarili kung ano yung part ng entertainment, enjoyment for you, di ba? Pero magkaroon ng personal na responsibilidad na, ito pang entertain. Di naman rin masama ang entertainment. Dapat tayong maaliw at mag-enjoy, di ba? Pero parang isipin sa sarili, may responsibilidad ako sa bayan na pag seryosohan na, yung pang-entertain, hindi ko papapalipatin dun sa dun sa importanteng Political. na political. Now, baliktad din ha, yung political, wag mong papapasukin sa pang-entertain kasi marami kang mamimiss na masaya dahil yung isip mo nasa politika, ang habol mo lang naman sa entertain ay medyo makarelax ka, di ba? Okay, concrete example about myself. Kakahiya ito kasi ang babaw talaga na minsan entertain ko. Nanonood lang ako ng pagprito ng iklog. Parang 7 frying eggs lang, may 7 ways, di ba? Diba? Na kung ilalagay ko sa sarili ko, ang babaw mo naman, profesora ka, dapat malalim entertainment mo. Hindi na ako nag-enjoy. Din, Guy. Buti nga ikaw magprito ng itlog eh. Ako minsan, I find myself watching yung paanong naglilinis ng kuko ng baka ha. Hindi ng mga tao. Kasi yung ibang tao, tinitingnan yung mga kuko ng tao. Meron talaga sa Facebook, kuko ng baka. Tapos kung mamimili ka ng librong babasahin kasi parang tingin mo malalim yon at pwede mong ipagmalaki sa mga kaibigan mo, naku, hindi ka mag-i-enjoy sa binabasa mo. Di ba? So, parang yung responsibility lang of our pleasures. Di ba? We have to be responsible for our pleasures kasi kung ang pleasure ko ay mang-sexually harass ng somebody, that's not responsible pleasure, di ba? Kung ang pleasure ko ay manlait ng mahirap, that's not responsible pleasure. Pero yung pleasure mo, kung nalilipat mo sa politika, hindi rin yan responsible pleasure. So, counseling natin always is, how do you become a better person? Si Dean Guy, totoo, hindi lang pala ako, sabi niya, hoof cleaning and restoration. Diba, meron nga. Nakakaaliw. Chelo, yun na lang ang next podcast mo for all of us, para makatulong ka sa taong bayan at sa tulong. Mag-usap tayo kung ano yung mga pleasures natin na walang na walang politics, yung mga ganyan lang. Para ma-realize sila na pwede tayong maging mababaw. At karapatan ng lahat ng mamamayan. Nagkaisa na yan. BDS ka, pro-BBM, anti-BBM, pro-Sara, anti-Sara, anti-both, don't care. Nagkakaisa tayo dyan. What is the pleasure that is harmless that we can all enjoy? Pwede yan. Non-toxic political. Ito siya doon. Si Raul, sabi niya, after cleaning the house, watch videos of cleaning the house. Ang naawa ako sa'yo. Daling kita sa bahay namin so you can clean our house. Ito si Donsky, yung nisa-spy yung mga puppies. Cute. Mainggit naman ako sa puppies. Buti ba yung puppies nakakaspa? But we have all those diba? Little pleasure na nakakatulong din sa mental health, diba? Yes. So yun, don't forget to all of us, lalo na yung mga aktivista, don't forget that we should have our pleasures and that we should find our activism pleasurable. Pero Dean Guy, ito lang, balikan ko yung question about yung idolatry.
Ano yung psychology behind that? Kasi I always see that na parang minsan a lot of people yung mga na online nafu-frustrate din sa pag-explain, 'di ba? Corruption nga ganito bakit ka patuloy yung idolatry mo sa isang politiko? And we see that not just sa mga DDS, BBM, kakamping, ganyan. But ano yung psychology behind that? Bakit may tendency tayo na mag-stick dun sa idol instead of going back dun sa issue, principles, etc.? May dalawang aspeto 'yan, no. Meron rin may kasalanan ang ating mga politiko. Right? Kasi marami dun sa mga ina-idol na politiko, parang katulad din yan ng mga hindi mabait na pastor na niloloko ang tao na maniwala sa kanila. No? So they will present themselves na parang there is an enemy and there is an enemy that I'm fighting. You're either with me or against me. Diba? Tapos I am the savior, I am the protector, I will take care of you. Tapos lahat naman tayo naghahanap ng parang sana may ganun sa buhay natin, di ba? Lalo na sa ating lipunan na talagang ganun pa rin ang pagturo halimbawa sa mga anak, no, na may tatay na dapat ito ay mag-secure sa iyo, na kailangan sumunod ka lang dito at dadalhin ka na niya sa ang buong pamilya at saka sa isang magandang lugar, at pag lumihis ka sa plano ni tatay nakakasira ka, sumunod ka na lang. Ganyan din yung upbringing sa atin eh. Kaya I also would like to talk to everyone, no, na maging critical talaga sa politiko. Siguro balikan natin yung diskusyon nga natin na wag yung entertainment tsaka yung pleasure, enjoyment, reassurance, wag dadalhin sa politiko. Kasi ang tunay na attitude natin diyan, critical tayo. O balikan natin, Prof. Dan, Prof. Chelo. Sino ba yung presidenteng tayo bilang UP ay nabigyan natin ng napakalaking papuri? Wala, di ba? Wala, lahat inaway. Every term nagbabago lang yan. Marcos US. Aquino US. At saka parang every term, meron tayong, ay magaling siya sa ganito, pero bad ito. No? Yun ang best na nga natin eh. Kasi parang hindi na kayo sumaya mga taga-UP. Lagi na lang kayong reklamo. Maraming presidente na wala tayong masabing maganda. Okay? Puro lang kayong reklamo ng reklamo. Kaya in fairness lang, hindi naman sa kami ay hindi lang sumusunod o para, in fact, okay, masama ba yung palaging galit? Mga peoples, professor kami ng UP, trabaho namin yan. Tanong mo man sa gobyerno at sa batas, ang sinasabi tungkol sa mga institusyon na katulad ng UP, kami ang social critics ng lipunan. Okay? Ngayon, kung marinig ko yung ganyang klaseng taray mula sa military, mag-migrate na tayo. Diba? At palagi yung mga military friends ko, malinaw sa amin yan. Dahil sila ang may hawak ng baril, wala dapat silang opinyon tungkol sa mga bagay-bagay. Diba? May role ang bawat isa sa atin. At grateful ako sa may hawak ng baril kung wala silang opinyon sa bagay-bagay kasi kailangan nilang protektahan yung bibig kong mataray. Kung meron silang pagkiling sa bagay-bagay, di maprepreso ako. At yun din yung sasabihin natin, no? About how kailangan, again, how do you become a better citizen? Is how to become a better person. How do you become a better person? You have to develop your critical sense. No? And critical sense also means if we differ, if we have differences, hindi masama yung taong naiiba ng opinion sa iyo. At basic yan na tinuturo natin eh, di ba, Prof. Chan? Kaya ulit mo, hindi naman yung ibig sabihin namin wala kang pinag-aralan dahil high school ka lang. Hindi ganon. Ang sinasabi natin, may mga bagay, attitudes, approaches to politics that we all need as citizens so that we will become less toxic, we will become better persons, and we will therefore be a better nation, di ba? So that's why
yung meron talagang politiko na nagpapaidolo. Huwag kayong manghuhulog sa patibong na yon. Hindi tama yon, no? Sino man politika yan, kahit sabihin niya, I agree with everything Doc Guy says, pero nagpapapolitiko, nagpapaidolo siya, hindi ko pa rin siya gusto. 'Di ba? Kasi masamang pag-uugali yun sa politiko.